Upon the directives of the President himself, we are here at the Ombudsman to file the first among many cases against those who need to be held accountable for this unprecedented stealing of the people's money. Una po itong kaso na iahain natin ng gobyerno laban sa mga taong involved dito sa pagnanakaw ng pera ng tao. Sabi po ng Pangulo sa akin mismo Sunday, bago siya umalis, sinabi din niya nung pagkaupo ko lang bilang bagong sekretary ng DPWH, lahat ng kailangang managot, dapat managot. At sabi din niya, enough talk, enough process, umaksyon na tayo. At ito ang unang aksyon natin. Ito ang unang complaint na final natin sa Ombudsman at marami pang mga padating sa mga susunod na linggo. 20 DPWH personnel, 20 and officials ang finala natin. I will read all their names. Henry Alcantara, Bryce Erickson Hernandez, JP Mendoza, John Michael Camos, Ernesto Galang, Lorenzo Padtalunan, Norberto Santos, Jaime Hernandez, Flora Lynn Simbulan, Juanito Mendoza, Roberto Roque, Benedict Matawaran, Cristina May Pineda, Paul Jason Duya, Merge Haron Laus, Lemuel Efraim Roque, RJ Domasic, Giancarlo Rivera, John Benex Francisco, Jojo Marie Tayaw. So lahat ito, mostly sa district ng Bulacan, pero meron ding mga involved hanggang cashier, kasi yung mga nagpagabas ng mga cheque, ng mga pambayan, dito sa mga contractor, lalo na yung mga ghost projects, ay kasama dito. Meron din po tayong 4 na contractor at 5 tao. St. Timothy Construction Corporation, Miss Maria Roma Angeline Rimando, at ang admitted by herself mismo as beneficial owner, Cesara Rowena Discaya. Wawaw Builders, Mark Alan Arevalo, Sims Construction Trading, Sally Santos, IM Construction Corporation, Robert Imperio. So total of 25 persons and 4 construction companies ang kasama ng kasong ito. Ito ang mga kaso final natin. Anti-Graft and Corrupt Practices Act, malversation through falsification of public documents, and the violation of the Government Procurement Act. Ang malversation po through falsification at ang Anti-Graft Corrupt Practices Act, because they have breached the threshold of more than 8.8 million. Non-bailable po ito. Non-bailable. At ang parusa po nitong lahat ng counts na ito ay life imprisonment. So, uulitin ko ang sinabi ng ating Pangulo. Paulit-ulit, simula nung kanyang SONA hanggang sa kanyang napakaraming mga inspection on the ground. Lahat ng kailangan managot, dapat managot.